Hi everyone! So for today, share ko lang sa inyo yung basic home program information or yung OT program namin dito sa bahay. Just a reminder po ha, this is our journey. So ito pong mga information na to is based sa strengths and weaknesses ng anak ko, based po sa sistema ng buhay namin, based sa kung ano yung kaya, hanggang saan lang yung kaya kong ipag-therapy sa anak ko. Ayan. Yesterday po na vlog, sinabi ko na pinasagutan muna kami ng DP4 or yung developmental profile 4 para mag-gauge or matimbang ng aming OT yung strengths and weaknesses ng anak ko. Ayan. So, kung gusto niyo pong mag-request ng ganito sa OT niyo, ask niyo muna kung gumagawa po siguro sila ng home program. Ayan. So, there are 6 categories na binigay sa amin, pero yung initial sistema na kailangan muna namin i-establish para siguradong susunod siya dun sa mga therapy na gagawin ko dito sa bahay is yung visual schedule, visual task, and continue pa rin yung aming PECS card usage kasi yun po ay prerequisite bago siya gumamit ng AAC. Ayan. So yung visual schedule and visual task, this has been working for my daughter po for the longest time, and nakakabawas talaga sa kanya na mag-meltdown kung alam niya yung sequence ng gagawin namin for that day, alam niya yung schedule, or kumbaga setting of expectations kung meron kaming mga bagong pupuntahan. Ayan, so let's start na doon sa 6 categories ng pag-OT namin dito sa bahay. Kasama pa rin po yung self-care. Under self-care is dressing, feeding, personal hygiene and grooming, bathing, and toileting. So, iisa-isahin ko po yan in the future kung ano yung mga pwede ko at kaya kong i-share sa inyo. For example, sa dressing, although ako yung namimili talaga ng kanyang isusuot, siya pa rin ang masusunod kung ano yung gusto niyang isuot for that day. So, yung forma, yung japorms ng anak ko, i-share ko din yan sa inyo in the future kung paano ako namili ng damit at bakit hindi na rin siya nagde-dress. Ayan, o yung mga palda, mga ganyan. And then feeding, ang anak ko po ay very extreme picky eater. So until right now is we continue to offer, and meron pa rin kaming feeding therapy na sinusunod. Personal hygiene, share ko next time yung kikay kit niya, skincare, ganyan, yung mga deodorant, mga facial Kemerut, ganyan. Kasi meron na pong ginagamit yung anak ko, yung mga mild lang. Bathing is, sinabi ko na sa mga ibang vlogs ko, na yung dito sa self-care niya is 75% pa lang naman siyang independent. Yung 25% is ako pa rin po yung nagmamando na, oh, scrub your hair dito, ganyan. So, kailangan dire-diretso pa rin to yung sa OT namin or pag-OT ko dito sa bahay kasi para mas ma-perfect niya, kumbaga, yung sequence ng paliligo. Sa toileting, since potty trained naman po yung anak ko, continue pa rin yung pagtuturo kung paano huhugasan yung kanyang bambam. And then, in addition, since nagme-mens na yung anak ko, is kung paano yung proper disposal ng panty liner and sanitary napkin. Ayan. Next sa category natin is yung home management or house chores. Kasama din dito yung mga tipong pagluluto niya kasi kailangan matuto na siyang magluto kahit paprito-prito lang. Kailangan madaanan na namin tong activity na to. Yung paglalaba, kahit sabihin natin hindi naman talaga siya magkukusot dahil may mga washing machine na tayo ngayon. We'll start with yung paglalagay ng mga maduduming damit sa washing machine. Siya yung magbubuhat ng hamper, mga ganyan. Itong home chores or house chores na to is gagawin namin sa mga susunod na vlog namin. Ayan, and ipapakita ko sa inyo. Sabihin ng iba, ginagawa na po namin yan ngayon. 5 years old yung anak ko. Yes po, sa tricycle. At an early stage po, talaga namang may introduction na ng ganito. Pero ang difference po niya sa transition to adulthood is mas madalas nang gagawin to ng anak ko kesa po doon sa mga anak nyo na ngayon ay dinadaanan lang nila doon sa OT. Parang meron na siyang preparation yung sa inyo. Para pag dumating po kayo sa stage na ganito sa anak ko, hindi na siya maninibago. Ayan. And then, next would be yung preparing her daily bag. Share ko sa inyo next time what's in my bag ni Pia kasi may mga orders din yung OT namin, what are we going to put inside the bag na magiging useful sa kanya, just in case, kunwari lang, wag naman sana, mawala siya sa mall or something, pagka kinalutkot ng ibang tao yung bag niya, nag-investigate or something, alam kung saan po siya isosole. Ayan. I-ano din natin yan.
And then, in addition pala, ang daming tricycle ngayon sa labas namin. In addition pala dun sa house chores is yung setting the table, kahit pagtulong lang ng paglalagay ng mga utensils, baso, mga ganyan. Again, alam ko yung iba sa inyo pinagdaanan na, pero during that time, hindi pa nila responsibilidad yun. It's just really a practice. Ngayon, yung gantong age, pa-transition na sa adulthood and we're teaching them how to be independent, mas madalas na po nilang gagawin. Ayan. Preparing ng meals, ayan, paglalagay ng food sa container bago ilagay sa ref, mga ganyan is kasama din yan. Now, next one po is school participation. So, yung sa school participation po sa kanya, since hindi po siya nag-aaral ngayon, hindi rin po siya nakasped ngayon, is more on the pre-vocational related activities. Ito po yung advice ng aming developmental pediatrician. May discussion na rin ako kung bakit hindi nag-aaral at bakit naka-pre-vocational activities, kasi hindi niya po kayang mag-aral. So, iba po yung ituturo doon sa pre-vocational activities. Sa pre-voc activities, more on yung kumbaga aalamin natin ano yung possible talent ng anak ko, yun yung hahasain natin or iho-hone natin para yun yung magiging possible na trabaho niya in the future na pwede niyang pagkakitaan. Ayan. And then number 4 doon sa ating category is social participation. Yung social participation is more on ano po to yung sa requesting yung for help, basic needs, more on sa speech pathologist, yung basic emotions and expressing pain. Ayan. And then, social interaction with others. Ito yung mga joint activities na ka-age po ni Fia. And then, meron na kami nito, meron kami mga play dates pa rin doon nga sa friends namin. I have a small circle of friends na mga typical kids sila. Tapos, we are always welcome. We always do play dates, monthly, weekly, ganyan. So, opportunities kasi ito para magkaroon ng, kumbaga, friends yung anak ko. Yan. And then, number 5 doon sa ating category is play and leisure participation. So, nandito yung bonding activities with yung sa siblings. And then, magkasundo po sila. Kung gusto niyo ng vlog, let me know. And then, with parents, yung pag-travel namin. Basically, anything that has something to do with play and leisure. Yan. And then, yung last one is yung other recommendations is, of course, we are always being asked to get an SP or a speech pathologist kasi kailangan po talaga nung anak ko. Malaking tulong pag nakakuha siya kasi mas magiging maganda yung kanyang pag-aaral ng PECS card tsaka ng AAC kasi under sa speech pathologist po yun. Ayan, so yun muna yung masishare ko. Hindi man ganun kadetalyado pero yun po yung gist nung aming home program. Mukha siyang madali pero kung nandyan na nakalatag na sa akin, gagawin ko umaga pa lang, kulang na kulang po yung oras ko, kaya very stressed ako ngayon. In the next vlogs, kung ano man yung mga activities na nandito, paglalaba, pagluluto, pag-travel namin nitong Christmas is yun, i-share ko pa siya dito. I just want to remind po na yung mga sinishare ko po dito is journey namin. Kumbaga, para po doon sa mga ibang parents na bago pa lang sa journey, at least meron po silang idea na, may ganun pala, ganito pala. So, kung medyo iba man po yung in-advise sa inyo ng doctor ninyo and OT ninyo, edi magkaiba po. Kasi may nagko-comment, ba't ganyan yung ginawa nyo? Ay, experience ho namin ito. Ito ho yung buhay namin. Hindi naman tayo pareho ng leveling ng anak, ng autism, kumbaga, behaviors ng anak. So, ito po yung sa amin. So, kumbaga, kung ito man yung pinili naming maging path ng anak ko, sana respetuhin din po nung iba. Kasi meron din akong mga co-autism parents dito na, dapat hindi ganyan ang ginawa mo, dapat ganito. Pag ganyan, pinapahirapan mo yung anak mo. Ay, ambot, okay. So, parang ako, magkaiba po tayo ng journey. Ayan. Yung sinashare ko dito is, journey namin. Kung gusto po ninyong medyo gayahin yung model, you can tailor fit it based on your sistema sa bahay or yung needs po ng anak ninyo. So, comment below if you want to say something. Yun lang. Thanks. Bye-bye.